Kung ikaw ay isang introvert, malamang na may bahagi ng buhay mo kung saan naramdaman mong pinapaboran ng mundo yung kabaliktaran ng kung sino ka. Yung mga maiingay na tao ang unang napapansin. Yung mga palakaibigan ay mas mabilis magkaroon ng mga kaibigan. At yung mga charismatic na tao ay tila nangingibabaw sa bawat silid na kanilang pinapasukan. Samantala, ang mga introvert ay kadalasang tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ng lahat, at nagtataka kung napapansin pa ba sila ng iba. At dahil hindi palagi nakakatanggap ng atensyon ang mga introvert, minsan naiisip nilang wala namang humahanga sa kanila. Pero narito ang isang nakakagulat na katotohanan. Maraming tao ang lihim na humahanga sa mga introvert. Hindi dahil sinusubukan nila magpasikat, hindi dahil naghahanap sila ng atensyon, hindi dahil ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili. Sa katunayan, madalas silang hinahangaan dahil sa mga katangiang para sa kanila ay tila pangkaraniwan lamang. Ang kanilang pagiging kalmado, ang kanilang pagiging independent, ang kanilang kakayahang mag-isip muna bago magsalita, ang kanilang pagiging komportable sa pag-iisa, at ang kanilang misteryosong personalidad. Ang totoo, maraming tao ang napapagod sa mundong hindi tumitigil sa pagsasalita. Araw-araw silang napapalibutan ng ingay, mga notifications sa social media, mga group chats, mga walang katapusang usapan, sunod-sunod na mga opinyon, at walang tigil na mga drama. Tapos makakatagpo sila ng isang introvert, isang taong hindi kailangang punuin ng mga salita ang bawat segundo, isang taong tila komportable sa kanyang sarili, isang taong hindi desperadong makakuha ng atensyon. At bigla na lamang nagiging kaakit-akit at kahanga-hanga ang tahimik na taong yon. Ang nakakatawang bahagi, kadalasan walang ideya ang mga introvert dahil ang paghanga ay hindi laging maingay. Minsan nakatago ito sa mga maliliit na kilos, maliliit na mga reaksyon at mga maliliit na pag-uugali na nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang salita. Kaya kung naisip mo na kung may tao bang lihim na umiidolo sa iyo, narito ang mga palatandaan na may taong lihim na humahanga sa isang introvert kahit hindi nila ito hayagang inaamin. Number 1. Naaalala nila ang mga sinabi mo noon kahit nakalimutan na ito ng iba. Isa sa pinakamalinaw na senyales na may humahanga sa iyo ay kapag iba ang pagtrato nila sa mga salita mo kumpara sa iba. Naranasan mo na bang may nabanggit ka lang ng kaswal sa isang usapan at pagkatapos ay tuluyan mo na itong nakalimutan? Halimbawa, sinabi mong, mas pinipili ko ang kalidad kaysa sa dami. O kaya, sa tingin ko, ang pag-iisa ay nakakatulong para makapag-recharge ako. Pagkaraan ng ilang buwan, may isang taong babanggitin muli ito. Hindi lamang nila ito naaalala rin nila kung paano mo mismo ito sinabi. At mapapaisip ka, sandali, naalala mo pa yon? Simple lang ang sagot. Naaalala ng mga tao ang mga salita ng mga taong hinahangaan nila. Kapag nagsasalita ang mga introvert, kadalasan ay may layunin ang kanilang mga salita. Hindi sila basta nagsasalita para lamang mapunan ang katahimikan. Dahil dito mas pinahahalagahan ng mga tao ang kanilang mga sinasabi. Katulad dito ng pagbibigay ng mas malaking atensyon sa isang pambihirang pangyayari kaysa sa isang pangkaraniwan lang. Kapag walang tigil magsalita ang isang tao, nagkakahalo-halo ang kanilang mga salita. Ngunit kapag ang isang tahimik na tao ay nagbahagi ng opinyon, nakikinig ang mga tao. At kapag lihim kang hinahangaan ng isang tao, hindi lang sila nakikinig, sinasa puso nila ito. Naaalala nila ang iyong mga kwento, naaalala nila ang iyong mga payo, naaalala nila ang iyong mga opinyon, naaalala nila maging ang mga detalye na ikaw mismo ay nakalimutan na. Minsan ay babanggitin nila yung sinabi mo kahit ilang taon na ang lumipas. Minsan ay ikikwento nila sa iba yung isang bagay na minsan mong sinabi. At kadalasan hindi nila namamalayan kung gaano kalaki ang atensyong ibinibigay nila sa iyo. Para sa kanila, mahalaga lang talaga ang iyong mga iniisip. Yan ang paghanga na nakatago sa ibang anyo. Number 2, hinihingi nila ang iyong opinyon bago gumawa ng desisyon. Napansin mo na ba na may taong palaging nagtatanong kung ano ang palagay mo? Hindi dahil ikaw ang pinakamadaldal, hindi dahil ikaw ang leader,
kundi dahil tunay silang nagtitiwala sa iyong paghuhusga. Ang mga taong lihim na humahanga sa mga introvert ay kadalasang nagbibigay ng malaking halaga sa kanilang opinyon. Bakit? Dahil ang mga introvert ay madalas ituring na mapanuri at maalalahanin. Hindi sila agad-agad naghuhusga o nagdedesisyon. Nagmamasid muna sila, nagsusuri, isinasaalang-alang nila ang iba't ibang pananaw. Kaya kapag nagbahagi na sila ng opinyon, kadalasan ay mukhang pinag-isipan itong mabuti. Dahil dito maaaring magtanong sa iyo ang isang taong humahanga sa iyo ng mga bagay tulad ng, ano sa tingin mo tungkol dito? Kung ikaw, gagawin mo rin ba ito? Sa tingin mo ba magandang ideya ito? At minsan magtatanong sila kahit nakapag-desisyon na sila. Ang tunay nilang hinahanap ay hindi impormasyon, kundi pagpapatibay o kumpirmasyon. Iginagalang nila ang iyong pananaw. May bigat ang iyong pagsang-ayon. Kapag hindi ka sang-ayon, napapaisip silang muli. Kapag hinihikayat mo sila, tumataas ang kanilang kumpiyansa. Isipin mo kung gaano kahalaga yon. Sa mundong puno ng mga taong gustong mapakinggan, kakaunti lamang ang mga tunay na nakakaapekto sa mga desisyon ng iba. Kung may taong palaging humihingi ng iyong opinyon bago gumawa ng desisyon, malaki ang posibilidad na hinahangaan nila ang mga katangiang meron ka na nais din nilang taglayin. Number 3, naaakit sila sa iyong tahimik na kumpiyansa. Isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa mga introvert ay ang pag-aakalang ang katahimikan ay otomatikong nangangahulugang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit maraming introvert ang hindi tahimik dahil natatakot sila. Tahimik sila dahil komportable sila. At maniwala ka man o hindi, sobrang attractive niyan. Maraming tao ang ginugugol ang kanilang buhay sa paghahanap ng pag-aproba ng iba. Gusto nila ng atensyon, pagkilala, pagpapatunay, at pagtiyak. Ngunit ang mga introvert ay kadalasang tila hindi umaasa sa mga bagay na yon. Kaya nilang umupo ng mag-isa, kumain ng mag-isa, magtrabaho ng mag-isa, mag-isip ng mag-isa, at manatiling kontento. Para sa ilang tao, para itong isang superpower. Dahil nahihirapan silang gawin yon. Hindi sila komportable kapag walang patuloy na libangan o pampasigla, walang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan, walang agarang feedback. Kaya kapag nakakita sila ng isang introvert na tila kalmado at sapat sa sarili, naaakit sila rito. Napapaisip sila, paano siya naging komportable ng mag-isa? Bakit parang hindi siya nag-aalala kung babagay siya sa grupo? Paano niya nagagawang manatiling kalmado? Pero ang talagang nakikita nila ay tahimik na kumpiyansa. At ang tahimik na kumpiyansa ay madalas mas makapangyarihan kaysa sa maingay na kumpiyansa. Kahit sino ay maaaring magmukhang may kumpiyansa kapag pinapalakpakan sila. Ngunit yung manatiling matatag kahit walang atensyon, bihira yon. At lihim na hinahangaan ng mga tao ang ganong kakayahan, kahit hindi nila ito sabihin ng direkta. Number 4, ginagaya nila ang iyong mga gawi, pananaw o paraan ng pag-iisip. Likas sa mga tao ang paggaya sa mga taong kanilang nirerespeto. Isa ito sa pinakamatandang palatandaan ng paghanga. At mas madalas itong nangyayari kaysa sa iniisip ng karamihan. Maaaring napansin ng isang tao kung paano ka nanatiling kalmado sa gitna ng isang nakaka-stress na sitwasyon. Kalaunan, sinusubukan na rin niyang gayahin ang paraan ng iyong pagharap dito. Maaaring hinahangaan nila ang iyong hilig sa pagbabasa ng mga libro, kaya bigla na lamang silang humihingi ng mga rekomendasyon. Maaaring napansin nila kung gaano kakaingat pumili ng mga salita. Nang hindi nila namamalayan, ginagawa na rin nila yon. Minsan halata ang paggaya, minsan naman napakapino nito. Ngunit kadalasan, nagsisimula ito sa paghanga. Tinatawag ito ng mga psychologist na mirroring. Hindi namamalayang inaangkin ng mga tao ang ilang katangian ng mga individual na kanilang iginagalang. Ang kawili-wiling bagay tungkol sa mga introvert ay marami sa kanilang mga katangian ang sobrang kaakit-akit sa mabilis at abalang mundo ngayon. Tulad ng pasensya, pagiging mapag-isip, pagkilala sa sarili, kontrol sa emosyon at kasarinlan. Namumukod-tangi ang mga katangiang ito dahil lalo silang nagiging bihira. Kaya kapag may taong lihim na humahanga sa isang introvert, madalas silang nagsisimulang humiram ng ilang bahagi ng kanyang pananaw sa buhay.
Hindi dahil gusto nilang maging eksaktong katulad niya, kundi dahil tunay nilang nirerespeto ang kanilang nakikita. At ang respeto ay likas na humahantong sa paggaya. Number 5, ipinagtatanggol ka nila kapag wala ka. Isa ito sa pinakamalakas na palatandaan ng lihim na paghanga dahil nangyayari ito kapag hindi mo nakikita. Halimbawa, wala ka sa silid, tapos may isang taong nagkomento. Hindi naman nagsasalita yung taong yon. Parang hindi siya marunong makisama, mukha siyang mailap. Maraming tao ang hindi na lamang papansinin yon. Ngunit ang taong lihim na humahanga sa iyo ay hindi yun gagawin. Agad silang magsasalita. Ipapaliwanag nila ang iyong pag-uugali. Itatama nila ang maling akala. Babanggitin nila ang iyong mga mabubuting katangian. Magsasabi sila ng mga bagay tulad ng hindi siya bastos. Mas mahilig lang talaga siyang makinig kaysa magsalita. Sa totoo lang, isa siya sa pinakamatalinong taong kilala ko. Napapansin niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. May mahalagang bagay na dapat mapansin dito. Pinoprotektahan nila ang iyong reputasyon. Hindi dahil kailangan nila, hindi dahil may makukuha sila rito, kundi dahil tunay ka nilang nirerespeto. Kapag humahanga ang mga tao sa isang tao, ayaw nilang makita itong hindi nauunawaan ng iba. Pakiramdam nila ay kailangan nilang ipagtanggol ang taong ito, kahit wala ito roon. Sa katunayan, ang ilan sa pinakamatinding paghanga na matatanggap mo ay nangyayari sa likod mo. Hindi mo maririnig ang mga usapan, hindi mo masasaksihan ang mga sandali, ngunit nangyayari ang mga ito. May mga taong magagandang bagay ang sinasabi tungkol sa iyo. Pinapaliwanag nila ang iyong pagkatao, tinatama nila ang mga maling palagay, at tinitiyak nilang nakikita ng iba ang halaga na nakikita nila sa iyo. Yan ang pinakadalisay na anyo ng paghanga, dahil umiiral ito kahit walang nanunood. Number 6, mas pinapahalagahan nila ang iyong presensya kaysa sa iyong pagpapatawa o paglilibang. Napakahalaga ng palatandaang ito at maraming introvert ang hindi ito napapansin. May mga taong gustong makasama ka kahit wala kang ginagawa. Walang kwentuhan, walang biruan, walang kapanapanabik na usapan, walang pagtatanghal. Presensya mo lang. Isipin mo yon, maraming relasyon ngayon ang nakabatay sa tuloy-tuloy na pag-aaliw at pagpapasigla. Inaasahan ng mga tao ang walang tigil na mga usapan, walang katapusang pagtitext, walang humpay na pagpapatawa. Ngunit ang mga taong lihim na humahanga sa mga introvert ay kadalasang pinahahalagahan ang isang bagay na mas malalim. Pinahahalagahan nila ang kapayapaan. Nasisiyahan silang umupo sa tabi mo, maglakad ng tahimik kasama ka, magbahagi ng komportabling katahimikan, magtrabaho kasama ka nang hindi kailangang laging mag-usap. Dahil ang iyong presensya mismo ay nakakapagpakalma at isa yung pambihirang regalo. Hindi nare-realize ng maraming tao kung gaano kabihira ang maging komportable sa piling ng isang tao nang hindi kailangang magpahanga. Madalas na likas itong naibibigay ng mga introvert. Tunay ang kanilang enerhiya, relax, matatag. Nagiging malaya ang mga tao na maging tunay nilang sarili at sobrang attractive nun. Kung may taong paulit-ulit na pinipiling makasama ka sa kabila ng iyong pagiging tahimik, bigyang pansin mo yon. Hindi sila naroon dahil nakakaaliw ka. Naroon sila dahil tunay nilang gusto na makasama ka. At isa yon sa pinakamalalim na anyo ng paghanga na maaaring matanggap ng isang tao. At number 7, pinapansin ka nila kahit hindi ka nagsasalita. Narito ang isang banayad na palatandaan na kadalasang hindi napapansin ng mga introvert. Ang mga taong lihim na humahanga sa iyo ay madalas kang pinagmamasdan kahit hindi ka nagsasalita. Hindi sa nakakatakot na paraan, kundi sa paraang puno ng atensyon. Napapansin nila ang iyong mga reaksyon, ang iyong ekspresyon sa mukha, ang iyong kilos ng katawan, ang iyong ngiti, ang iyong tahimik na pagmamasid. Habang nakatuon ng lahat sa mga taong nagsasalita, ikaw naman ang kanilang pinagmamasdan. Bakit? Dahil mahalaga sa kanila ang iyong pananaw, kahit tahimik ka. Alam nilang maraming introvert ang nakikipag-usap nang hindi gumagamit ng salita. Isang pagtaas ng kilay lang, isang maliit na ngiti, isang mapagnilay na tingin. Ang maliliit na mga reaksyong ito ay maaaring magsabi ng higit pa kaysa sa isang mahabang talumpati.
Ang mga taong humahanga sa'yo ay nagiging sensitibo sa mga detalyeng yon. Hinahanap nila ang mga palatandaan kung ano ang iyong mga iniisip. Napapansin nila kapag hindi ka komportable. Napapansin nila kapag interesado ka. Napapansin nila kapag natutuwa ka. At kung minsan, nauunawaan nila ang iyong nararamdaman bago ka pa magsalita. Dahil ang paghanga ay nagdudulot ng atensyon. At ang atensyon ay naghahayag ng mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang totoo, mas maraming humahanga sa mga introvert kaysa sa kanilang inaakala. Ang problema lamang ay hindi laging halata ang paghanga. Hindi ito palaging maingay, hindi ito palaging dramatiko, at tiyak na hindi ito laging ipinapahayag ng direkta. Minsan ang paghanga ay makikita sa isang taong nakakaalala ng isang pangungusap na sinabi mo 6 na buwan na ang nakalipas. Minsan makikita ito sa isang taong humihingi ng iyong opinyon bago gumawa ng desisyon. Minsan makikita ito sa isang taong tahimik na ipinagtatanggol ang iyong pagkatao kapag wala ka. Minsan makikita ito sa isang taong ginagaya ang mga kaugaliang natutunan niya mula sa pagmamasid sa iyo. Minsan makikita ito sa isang taong pinipiling makasama ka kaysa sa isang silid na puno ng mga mas maiingay na tao. At minsan, makikita ito sa isang taong nagbibigay pansin sa iyo kahit hindi ka nagsasalita. Sa mundong nahuhumaling sa pagiging kapansin-pansin, madaling isipin na ang impluwensya ay pag-aari ng mga pinakamalalakas na boses. Ngunit iba ang paraan ng tunay na impluwensya. Tahimik itong nakakapagpabago ng mga tao. Hinuhubog nito ang paraan ng kanilang pag-iisip, ang paraan ng kanilang pagkilos, at ang paraan ng kanilang pagtingin sa sarili. At madalas nagagawa ito ng mga introvert nang hindi man lang nila sinisikap. Kaya kung nakaramdam ka man na hindi ka napapansin dahil hindi ikaw ang pinakakaibigan sa silid, tandaan mo ito. Mas maraming tao ang nakakapansin sa iyo kaysa sa inaakala mo. Mas marami ang nakikinig kaysa sa napagtanto mo. Mas marami ang natututo mula sa iyo kaysa sa kanilang inaamin. At sa maraming pagkakataon, lihim nilang hinihiling na sana taglay din nila ang ilan sa mga katangiang para sa iyo ay karaniwan lamang. Tulad ng iyong pagiging kalmado, ang iyong kasarinlan, ang iyong pagpipigil sa sarili, ang iyong pagiging mapag-isip, at ang iyong kakayahang maging komportable sa iyong sarili. Makapangyarihan ng mga ito, at bagamat maaaring hindi sila laging nakakaakit ng mga maiingay na papuri, madalas silang nagbibigay inspirasyon sa malalim na paghanga. Dahil sa huli, ang mga taong nag-iiwan ng pinakamalalim na marka ay hindi palaging yaong pinakamaraming sinasabi. Minsan, sila yung mga taong tahimik na nagpapakita sa iba ng ibang paraan ng pamumuhay. At ang ganong uri ng impluwensya ay hindi madaling makalimutan. Shoutout sa mga nanood ng matindi ang bigat na dinadala ng mga introvert. Shoutout kay Marie Delightberger. Sabi niya, "A pleasant evening sa'yo, Sir AP, at sa lahat ng nanunood." Yes po, tugma lahat ng mga sinasabi niyo sa episode na to. Matindi ang bigat na dinadala naming mga introvert dahil ang aming utak ay mabilis mapagod sa mga panlabas na stimuli. At madalas mapagkamalang antisocial, antipatiko o snob, kung saan ang totoo ay mas pinipili lang namin ang malalim na koneksyon kaysa paramihan ng kaibigan. Sa mundo na puno ng ingay, kami ay napipilitan lang makisabay na nagdudulot ng mental at pisikal na pagod. Maraming salamat po, Sir AP. More power at God bless us all. Sabi naman ni Elsa Fampulme, "Ang sa akin naman nararamdaman ko muna bago mangyari, kaya nagtataka ang mga tao bakit nagkakatotoo ang mga sinasabi ko. Basta positive ko talaga nararamdaman bago mangyari." At ayon naman kay Arkitakot, totoo ito. Madalas tahimik lang mga introvert, kaya akala ng iba wala silang pinagdadaanan. Pero sa likod ng katahimikan, marami silang iniisip, nararamdaman at dinadalang laban na hindi nakikita ng karamihan. Kaya mahalagang maging mabait at maunawain sa bawat isa. At shoutout din kay Annalyn Granada, Gretchen Marie Kayanan, Kajit Warrior, Inday Estoy 57, Mario Alipit, Nathan Villamor, Ramlat, Pax Tumulak, Maku Gasaresu Inshura, Edita Miyamoto, Renante Damgo,
Jola Short Video, Glenn Adversario, Kati, Kangaroo, at kay Cairo Den Adi. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.